nagkakahalaga ng nasa humigit kumulang 3.37 trillion US dollars na worth of global trades ang dumaan sa South China Sea. Ito'y nangyayari. And mga utol, yan yung numero unong dahilan kung bakit pinipilit angkinin ng China ang kabuuan ng South China Sea, kasi ito po ay trade route ng kalakalan sa buong mundo. Diyan dumadaan sa South China Sea. 30% o more or less 30% ng world trade ay dumadaan dyan. Okay, yung mga goods, mga utol, yung mga import-export ng goods, okay, dyan po dumadaan yung mga barko sa South China Sea. Imagine na makokontrol yan ng China. At bukod doon, yung mga makukuhang langis at natural gas and oil dyan sa kailaliman ng South China Sea. The reason kung bakit pilit inaangkin ng China yung kabuuan na yan. At yan ang hindi mapapayagan, palagay ko, ng United States of America. Tayo na nga lang, hindi na tayo papayag. Siyempre, hindi tayo pumapayag, hindi naman tungkol doon sa trade route Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Hindi naman lingid sa ating lahat, mga utol, na halos buong Southeast Asia, mga utol, o yung mga kapitbahay natin mga bansa ay nagkakasundo-sundo sa usapin ng maritime dispute, mga utol, dahil meron rin tayong mga disputed territory with Vietnam, Malaysia, Brunei, and so on, mga utol. Pero yung mga yan ay nakakausap natin na maayos, at kung napapansin ninyo, hindi tayo nagkakaproblema. At kamakailan lamang, diba, ay nagdaos ng Coast Guard, ASEAN Coast Guard Forum na ginanap dito sa Pilipinas, mga utol. That way, mapagkakasunduan kung paano yung protocol na gagawin nila pag sila ay nagpapatrolya sa mga teritoryo. Okay, mga utol, problema lang naman talaga itong China. Pero ito, mga utol, pag-uusapan natin. Breaking, 5 bansa na nasa paligid ng West Philippine Sea sabay-sabay na atakihin ang China. Atakihin kasama ang Pilipinas. Okay, yan ang ating alamin. Mula kay Kasaysayang Pinoy, pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video, mga utol. Game, alamin na natin to. Bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong taong 2014, nagsimula ang bansang China sa tila paglatag nila ng kanilang plano ng pananalakay o pag-atake sa 5 mga bansa ng sabay-sabay. Nagsimula itong magtayo ng mga artipisyal na isla na ngayon ay pawang mga base militar na nila sa pinagtatalo ng mga teritoryo sa South China Sea. Ang mas nakakabahala pa dito ay sa loob mismo ng ilang mga teritoryo ng iba't ibang mga bansang nakapalibot dito. Ang mga artipisyal na islang ito ay sadyang pinalakas at armado ng mga kagamitang pangdigma. Tulad ng akin ang nabanggit sa aking nakaraang video, sa mga artipisyal na islang ito ay mayroon silang mga Type 22 Guided Missile Fast Attack Craft, radar array, hangar, helipad, observation post at daungan ng mga barko. Ang mga ito ay lagi lamang nakahanda sa oras na magkaroon na ng kaguluhan. Sa loob lamang... Kaya mga utol, paano mo iisipin na ito friendly yung galawan ng China? Kung yung mga artificial island na kanilang kinamkam ginawa nilang military base at talagang kompleto sila, may guided missile pa. So paano mo sasabihin na friendly yung diskarte nila? So may plano talaga silang sakupin ang buong South China Sea, and bukod doon, who knows kung ano pang susunod nilang plano. So that's why hindi ko kayang maniwala sa kanila unless isoli nila yung mga island o mga islet o mga reef na para sa Pilipinas, sa pag-aari ng Pilipinas, at iwanan nila. Yun lang yung paraan para maniwala pa ako sa kanilang mga sinasabi. Tuloy muna natin. Ang nang nasa 2 taon, ang China ay hindi na lamang nakapagtayo ng 1 o 2 mga artipisyal na isla, kundi 7 na, at ang 3 sa mga ito ay sobrang laki. Naitayo nila ito sa teritoryong hindi naman sa kanila nang walang kaukulang permiso mula sa kahit na sinong bansa. Malaki ang paniniwala ng bansang Amerika na ang mga islang ito ay magiging sanhi ng kinatatakutan ng lahat, ang World War III. Pwede naman talaga, 'di ba? Nawala yung audio niya. 'Di ba? Sa atin, malaking questionable kung bakit naitayo yung mga artificial island na
nasa teritoryo ng Pilipinas, mga utol. Para nawala yung audio niya. Okay? So yan, mga reclamation yan, no? Ginagawa rin yan sa coastal, no? So dyan sa may Manila Bay. Okay? So ang haba na wala. Forward China's natin. Communist. Teka lang. Ayan na pala eh. Sinimulan ito ng China's Communist Party at ang kanilang makasariling hangarin. The South China Sea. The hotly contested body of water. China has conflicting territorial relations with The nine-dash line The islands of the South China Sea delimits are China's inherent territory. Chinese vessels are fanning out across borders of these South China Sea countries like Vietnam, the Philippines, Indonesia. Japanese media has also reported that Chinese Coast Guard ships entered the country's territorial waters for a second day in a row. Ang South China Sea ay napakahalagang bahagi ng karagatan sa Asya. Pinalilibutan ito ng Vietnam, Pilipinas, Indonesia, Taiwan, Malaysia at Thailand. Pinaniniwalaan na ang parteng ito ng ating globo ay may nasa 28 billion bariles ng oil reserves, diba? 266 trillion cubic feet ng natural gas at hawak din ito ang 1/3 ng marine biodiversity ng mundo na mahalagang bahagi ng ating ecosystem at ang napakaraming iba't ibang klase ng isda at yamang dagat sa lugar. Kung hindi pa sapat ang mga ito na maging dahilan upang pag-agawan ito ng iba't ibang mga bansa, alam nyo ba na ang South China Sea ay isang napakahalagang trade route o ruta na dinadaanan ng mga barkong nakikipagkalakalan? Noong taong 2019, nagkakahalaga ng nasa humigit kumulang 3.37 trillion US dollars na worth of global trades ang dumaan sa South China Sea. Ito'y nangyayari And mga utol, yan yung numero unong dahilan kung bakit pinipilit angkinin ng China ang kabuuan ng South China Sea, kasi ito po ay trade route ng kalakalan sa buong mundo. Diyan dumadaan sa South China Sea. 30% o more than that, more or less 30% ng world trade ay dumadaan diyan. Okay, yung mga goods, mga utol, yung mga import-export ng goods. Okay, diyan po dumadaan yung mga barko sa South China Sea. Imagine na makokontrol yan ng China. At bukod doon, yung mga makukuhang langis at natural gas and oil dyan sa kailaliman ng South China Sea. The reason kung bakit pilit inaangkin ng China yung kabuuan na yan. At yan ang hindi mapapayagan, palagay ko, ng United States of America. Tayo na nga lang, hindi na tayo papayag. Siyempre, hindi tayo pumapayag, hindi naman tungkol doon sa trade route eh. Ang pinaglalaban natin, yung teritoryo lamang natin. Wala nang iba. Pag hindi naman natin kino-contest eh. Ang kino-contest lamang natin dito yung atin na inaagaw nitong China. Okay, yun po yung malinaw. So, labas na po tayo sa usapin ng pagkontrol nitong trade route ng China. Okay, dyan sa South China Sea. Ang nilalaban lamang natin itong West Philippine Sea na pilit inaangkin ng China. Okay, tuloy muna natin. taon-taon. Ang mga pangunahing ruta ng papunta at paalis ng mga barko ay nasa Pacific at Indian Ocean. Ito ay dumadaan sa kipot ng Malacca at sa South China Sea. Sa pangkalahatan, ang mga oil cargo ay papuntang Hilaga habang ang mga food at manufactured goods naman ay patimog. Tulad na din ng aking nabanggit sa mga nakaraang video, nakadepende ng malaki ang bansang China sa pag-import ng langis upang mapalago ang kanilang ekonomiya at kanilang mga industriya. Nasa 50% ng ini-import ng China ay nagmumula sa Middle East at ang langis na ito ay dumaraan sa South China Sea. Ilang beses ko din ang sinabi na ang China ay itinuturing na factory ng buong mundo ng kung ano-anong mga produkto. Tama. Malaking dahilan ng pag-angat ng kanilang ekonomiya ay ang pagbebenta nila ng mga nagawa nilang produkto sa iba't ibang parte ng mundo. Siyempre, malaking bahagi ng mga produktong ito upang dalhin sa iba't ibang mga bansa ay dumaraan pa din sa South China Sea. Kaya naman masasabi natin na ang South China Sea ay napakahalaga para sa bansang China. Nagagawa ng China na magpalutang-lutang sa South China Sea at magpadaan ng kanilang mga barko, pero hindi ito nangangahulugan na ang buong South China Sea ay pag-aari nila. Yun na nga yun eh. Yun na nga yung issue dyan eh. Talagang inaangkin nila without evidence o kung anumang rightful claim meron sila. Ang sa kanila lang, tinalaga lang nila yung 9-dash line, 10-dash line nila na amin yan. Ganun lang.
Walang kahit anong historical evidence na dati daw dinadaanan o pinupuntahan na ng kanilang mga ninuno. Ba't ganon? 'Di ba? Hindi naman pwede 'yun, mga utol. So may tinakda na ang United Nations o yung UNCLOS, may tinakda na para sa mga teritoryo na nasasakop ng bawat bansa, at isa doon ang China sa pumirma nun, na ngayon ay hindi nila iginagalang o nirerespeto. Pero ang sinasabi nila sa kanilang mga pahayag tama sa international law ang kanilang ginagawa. So mali po yun. So talagang nananakop lamang sila at ginigiit nila yung kanila. Wala po yung legal na basihan, at kaya po yun po yung dahilan kung bakit sila kinukundina ng halos ng buong mundo. Okay? Kasi mali po ang kanilang ginagawa. Tuloy muna natin. Ayon sa kasunduang nilagdaan Ayan na. sa United Nations Eto na yun. Convention of the Law of the Sea o UNCLOS noong taong 1982, ang bawat teritoryo sa katubigan ng bawat bansa ay may i-extend ng hanggang 12 nautical miles o 22 Territorial kilometro sea, yun. mula sa kanilang mga baybayin. Pero pinahihintulutan ang mga foreign vessels na makadaan sa nabanggit na sukat. Bukod dito, ang bawat coastal countries gaya ng Pilipinas ay maaaring maglagay ng kanilang tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ na nag-extend muli ng nasa 200 nautical miles o 370 kilometers mula sa kanilang mga dalampasigan. Sa nasasakupan ng EEZ ng bawat bansa ay maaari silang mangisda, magtayo ng kung ano-anong mga isla at gamitin ito sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Ang lahat ng bansa ay Sa halip na, ibig sabihin, kapag simula sa Pangpang, 200 nautical miles, yun yung exclusive economic zone. So lahat ng meron doon, may karapatan yung bansang nagmamay-ari o yung bansang malapit doon sa 200 nautical miles ay may karapatan para sa lahat ng meron doon. Okay mga utol? At yun yung maling-mali sa ginagawa ng China, kasi dapat tayo na yung nakikinabang pero inaangkin pa rin ng China. Pero ang layo po sa kanila yan ng West Philippine Sea. More or less nasa 100 kilometers simula sa kanilang baybayin sa China. Ganun kalayo. Yun yung inaangkin nila. So sila yung hindi tumutupad sa itinakda o na pagkasunduan ng international law. Tuloy na muna natin. sinunod ang patakaran na ito noon, kabilang na ang bansang China. Ito ngayon ang sinusunod hanggang ngayon at pinagbabasehan ng maraming mga bansa tungkol sa kanilang nasasakupan, ang 200 nautical miles na exclusive economic zone. Pero bukod tanging China ang ayaw itong sundin sa ngayon. Totoo. May mga nag-overlap na teritoryo yung mga bansang Brunei, Malaysia, Vietnam at Pilipinas, pero hindi nila ito pinagtatalunan o pinag-aawayan. Tama. Ito'y dahil nagkakaisa ang mga bansang ito na kontrahin ng China sa nais nitong angkinin ang buong South China Sea. Sa parting ito ng katubigan, tila ayaw sundin ng China ang napagkasunduan noon sa UNCLOS. Sa halip, ang kanilang sinusunod at ipinagpipilitan ay ang kanilang 9-dash line. Ang 9-dash line na ito ay sumasakop sa 90% ng South China Sea at ayon sa China ay kanila ang 90% ito ng karagatan. Grabe, Ayon din diba? sa China, isang Chinese explorer ang nakadiskubre di umano ng South China Sea libong taon na nakakaraan. Nakakapangisda na daw sila dito bago pa man maglayag dito ang mga taga-Europa. Yun yung ginigit nila mga utol. Yung mga ancestors daw nila ay nangingisda na ron. O pwede naman sila mangisda Wag lang nilang angkinin. 'Di ba? Nangingisda na raw doon. Kaya kanila daw yun. Yun yung ano nila Yun yung claim nila. Na wala namang legal na basihan mga utol. Grabe, 'di ba? Mga tolongges Tuloy na muna natin. Kung ito ang kanilang magiging basehan, ang China pala ay pag-aari ng bansang Italy dahil si Marco Polo ang nakadiskubre ng China. Dapat na nga kayang mag-al sa balutan ng mga Chinese dahil sa hindi naman pala nila pag-aari ang China. Pero syempre, sa ibang video naman natin ito tatalakayin. At yun na nga, yan ang pinagpipilitan ng China at sinasabing pag-aari nila ang halos buong South China Sea. Kaya naman mas lumalala pa ang mga konfrontasyon at hidwaan ng mga bansang sangkot dito. China swarming and threatening China's Communist Party is building on previously unoccupied features in the South China Sea. more than 200 Chinese vessels Ayaw na talaga umalis for the disputed South China Sea. These islands indicates China's claims of sovereignty of fishing, navigation, and exploitation.
Ang mga bansang may kani-kaniyang teritoryong ipinaglalaban ay pinangalanan nila ang mga ito at tila hindi na ginagamit ang katawagan dito na South China Sea. Tulad na lamang ng Pilipinas na ginawa itong West Philippine Sea noong taong 2012. Para naman sa bansang Indonesia, tinawag nila ang kanilang bahagi sa South China Sea na North Natuna Sea mula pa noong 2017. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dahan-dahan namang nagtatayo ang China. Kung natatandaan pa ninyo ang 200 nautical miles exclusive economic zone mula sa baybayin ng mga bansa na parte ng kanilang nasasakupan, mayroong grupo ng mga isla na nasa sentro ng South China Sea. Pero ayon sa 2016 ruling, ang Spratly Island ay napatunayang mga bato kahit na ariin ito ng ibang mga bansa ay hindi nila ito magagamit upang mas palawakin pa ang kanilang EEZ ng ibang mga bansa. Dito na pumasok ang bansang Amerika na siyang kinikilalang may pinakamalakas na puwersang militar sa buong mundo. Nais ng Amerika ang kapayapaan lalong-lalo na sa pakikipagkalakalan upang walang maabalang kahit na sinong bansa. Dahil sa pagiging agresibo ng China, mas pinalakas ng Amerika ang kanilang presensya sa lugar upang mapanatili ang kapayapaan. Pero ano mga utol, no? Ang katotohanan nito, lahat ng bansa sa Southeast Asia ay nagkakasundo-sundo sa mga bagay na yan, sa pagharap doon sa issue sa mga disputed waters. Okay? Bukod sa China. So nagdaos na nga tayo ng Coast Guard Forum na ginanap dito sa Pilipinas. So nilahukan nyo ng 11 bansa, more kung hindi ako nagkakamali. So yung mga bansa na yan, Brunei, Malaysia, Vietnam, Laos, Singapore, including Singapore. So lahat ng bansa nasa sa paligid natin na may issue sa South China Sea and may issues sa China. Anyway, doon sa forum na yun hindi umattend ang China. So sa madalit sabi, lahat tayo ng mga bansa na yun may protocol na o may sinusunod ng tamang guide para sa pagpapatrolya ng mga teritoryo. Ngunit yung mga teritoryo na yun ay inaangkin ng China lahat. So sa madalit sabi, ito ang problema ay China lamang ang nagdudulot ng problema dyan. So yun yung ngayon ng mga dahilan kung bakit nila pilit inaagaw itong West Philippine Sea. Yung trade route, yung langis, mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Talagang may problema talaga sa pag-uutak etong mga Chekwa na ito. Hindi ko sinasabing lahat ng Chinese. Ang sinasabi ko ay yung gobyerno ng China, especially yung namumuno sa kanila. Kasi kung hindi sila titigil, baka mauwi yan sa gera, pero kung titigil sila doon, baka sakaling matanggap pa sila ulit ng mundo at maniwala sa kanilang mga pinagsasabi. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang, hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Kasaysayan Pinoy. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.